na marami siyang pinagawa. Totoo naman daw yan, sabi ni JPE. At marami pa din ang hindi tapos. At ginagawa pa hanggang ngayon. Basag trip. Pero ang question ay ito, saan kinuha ni FPRRD ang pera na ginastos niya para magawa ang mga pinagawa niya at yun hindi pa tapos pinagawa niya? Question mark? Sa buwis ng mamamayan? Hindi. Inutang niya. Si FPRRD ang gumastos, si PBBM naman ang tagabayad. Tigas ng mukha no? Tigas ng mukha ni Digong Alam nyo ba? Hindi ko alam kung nabasa nyo na. Pero meron na naman bagong patutsada si JPE kay Rodrigo Duterte. Mukhang nililinggo-linggo na rin ni JPE guys Babasahin natin yung kanyang sinabi. Sabi ni JPE, sinabi ng mga supporters at admirers ni FPI, by the way, verified yan verified account yan, na marami siyang pinagawa. Oo, tungkol to sa mga construction ni Rodrigo Duterte tsaka yung kanyang tawag dito, pangungutang ng pera. Totoo naman daw yan, sabi ni JPE. At marami pa din ang hindi tapos. At ginagawa pa hanggang ngayon. Basag trip. Pero ang question ay ito, saan kinuha ni FPRRD ang pera na ginastos niya para magawa ang mga pinagawa niya at yun hindi pa tapos pinagawa niya? Question mark? Sa buwis ng mamamayan? Hindi. Inutang niya. Karamihan sa aking kaalaman ay inutang sa China. Good luck. Si FPRRD ang gumastos, si PBBM naman ang tagabayad. Tigas ng mukha no? Tigas ng mukha ni Digong Ang galing sabi ni JPE. Kaya kung tingnan natin ang utang ng bawat naging presidente ng bansa natin, pinakamalaki ang inutang ni FPRRD. Pero sa mata at paniwala ng kanyang mga taga-suporta at admirers ay siya ang pinakasikat at pinakapopular na naging presidente ng Pilipinas. Okay. Mga kotsero, this is a simple dig at yung mga paniniwala ng mga DDIBs, ng mga Duterte supporters. Kasi nga naman mga kotsero, kahit sobrang kapalpakan kahit napakaraming kapalpakan ni Rodrigo Duterte, yung kanyang mga fans, yung kanyang mga admirers, parang bulag, pipi at bingi sa mga kapalpakan ni Rodrigo Duterte. Totoo ba to? Totoo ba tong sinabi ni JPE? Puntaan muna natin itong parte ng ito. Unahin natin yung sa construction. Oo. In fact, mga kotsero, marami pong mga proyekto ng build na natapos ngayon lang panahon ni PBBM. Oo, bakit ho ganon? Kasi mga kotsero, ito kasi nangyari dyan. We will make the next few years the golden age of infrastructure. Yun ang pinangako, guys. Yun ang pinangako ni Rodrigo Duterte nung siya ay nahalal bilang Pangulo. Sabi niya, in the next few years, this will be the golden age of infrastructure. Ano nangyari? Kamusta yung build? 12 out of 119 lang ang natapos, guys. So yun yung pinapatungkulan dito ni JPE, ni Juan Ponce Enrile. Ang dami-daming project pero hindi natapos. Karamihan ng mga proyekto, mga kotsero, ay natapos nitong panahon ni PBBM. No joke. Sinabi rin naman dito ni JPE, saan daw kinuha yung panggastos para sa build? Sabi, galing doon China, di ba? Inutang sa China. Karamihan daw ay inutang galing China. Ang problema, ayun yung inutang galing China, mga kotsero, sa mga proyekto na inutang sa China, less than 5% ang natapos. Imagine, 24 na bilyong dollars, mga kotsero. $24 billion ang naka-pipeline, pero less than 5% ang natapos.
Also, only a few China-funded projects have been completed or are set to be completed in 2021, such as the Binondo Intramuros Bridge, Estrella Pantaleon Bridge, which had been hounded by controversies relating to the use of Chinese construction workers instead of Filipinos. Kasi mga kotsero, ito kasi yan. Dito kasi sa bansa, para maiwasan ng unemployment, kailangan kapag merong mga construction, halimbawa, may mga proyekto na international ang scope, dapat ang una mong hahanapin na magtatrabaho dyan sa mga proyekto na yan ay mga Pilipino. Nasa Constitution natin yan, mga kotsero. Sa National Patrimony Article 12. Pero ano nangyari? Noong panahon ni Rodrigo Duterte, kapag may construction project sa Pilipinas, ang kinukuha ng mga Chinese ay kapwa nila Chinese. So, kumita ba ang Pilipinas sa mga workers na to? Wala. Walang taxes eh. Yung taxes nila, binabayad doon sa bansa nila. In fact, mga kotsero, sa sobrang walang kwenta ng ginawa ni Rodrigo Duterte, 12 lang out of 119 ang natapos, sinalo pa ng Marcos administration na proyekto. 88 projects out of 119 ang minana ni PBBM. Imagine. Impressed pa ako dyan. Ang dami naman, ganda naman ng build, etc. Hanggang sa na-realize ko at nabalitaan ko na out of 119, 12 lang ang natapos. Husay! Ang usay-usay naman yan. Hindi ka mala umabot sa kalahati, boy. Sabi, kailan ito binalita? May 10, 2022. Kakapanalo lang ni PBBM yan. The Build project, it's the flagship program of President Rodrigo Duterte's administration. It has a total of 119 infrastructure projects under its belt with a whopping budget of 5.08 trillion pesos. However, 12 lang ang natapos. Good job. Palakpakan tayo dyan. Tapos si PBBM ang masama. Si PBBM ang hindi efficient. So paano ngayon yan? Paano na lang yung mga admirers at taga-suporta? Ang hirap ipagtanggol ni Digong dyan sa parte na yan. Bumagsak pa yung isang tulay. Puntaan ngayon natin yung utang. Kasi alam nyo mga kotsero, ang dami hong pumipake news tungkol sa utang na to. Ano ba nangyari? Ito kasi mga kotsero, meron ko kasing article na isinulat noong 2024. Itong si Sherlito F. Habito ng Inquirer. Sinabi ho niya dito mga kotsero, ito. 2 years into his presidency, President Marcos has already borrowed 2.423 trillion and at this pace, he is set to follow his predecessor's dubious record. Meanwhile, DBM calculates that our debt per Filipino has more than tripled from 20 years ago, from 45,000 to 138,000 each. Ay, grabe nga naman. Ang laki naman ng inutang ng Pilipinas. Pero alam nyo mga kotsero, again, at pinakita na ho natin to before, uulitin ko lang para tumatak sa utak ng mga DDM. Mga kotsero, wag ho natin kakalimutan yung utang po ng bansa, 15 to 16 trillion pesos ay accumulated debt. Sabihin na accumulated, nadagdagan na ipon ang naipon. At kaya lang ho siya umabot ng 16 trillion ay dahil nung panahon ng pandemic, si Rodrigo Duterte ay umutang ng nagkakahalagang 7 trilyong piso. 7 trillion pesos. Ngayon mga kotsero, ito nakakatawa. Sa 7 trillion pesos na yan, magkano ba ang napunta sa taong bayan? Ang sinabi ho kasing palusot ni Rodrigo Duterte nung umutang siya ng nagkakahalaga ng 7 trillion pesos ay for pandemic response. Hanggang sa kahuli-hulihan June 3, 2022 ay mukhang hindi nagbabayad ang administrasyon ni Rodrigo Duterte. Kaya mga kotsero, si PBBM ay nagmana ng napakalaking utang galing kay Rodrigo Duterte.